Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ng puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yon ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo. Isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ng puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba o ang puso mo? Si Paulo kaya, sino ang nanalo sa kanyang kwento? Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya.
Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako nung panahon na yon? Patpating bata lamang ako, madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niya kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata. Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bit-bit ako na mangga pagka uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Hinihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Hindi nila alam papadudot na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako papadudot.
Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni Kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ng nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay Kuya. Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si Kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ng aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya.
Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas sa mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang, Papa Dudut. Bahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya, inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau. Sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko. Pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili kong mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil
Bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panayang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama. Tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya.
Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudot, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa. Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papadudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala si na mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin. Pero hindi lang niya maamin. Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun eh. Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya. Si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim, lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya.
Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yun. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.